our own desires and to focus on the needs of the less fortunate. Okay? It's a sacrifice of our temporal comfort for the good of another person. Mas maganda nga po, kung ikaw ay nagpa-fasting nga daw, bawa, may iniwasan ka na pagkain, di ba? Kung ano man yung halaga ng pagkain na yun, then, di ba, make it much better by giving it to the poor, by giving it to those people who are in need. In order for us to rely on God to meet our needs rather than providing for ourselves. Ako po may kilala ako, may kaibigan ako, hindi siya mayaman, pero napaka-generous. Minsan po alam nyo, yung kailangan niya rin ng pera, pero dahil may nalaman siya na kaibigan na talagang nangangailangan, mas inuuna niya minsan yung tao na yon. One time, tinanong ko siya, sabi ko, Joyce kasi ang pangalan niya. Joyce, ba't ganun? Kailangan mo rin ng pera. Eh, makakatulong sa'yo yung kailangan mo din naman, di ba? Pero bakit ibinigay mo pa? Alam mo, sabi niya sa akin, kasi alam mo, Joe, naniniwala ako sa kagandahang loob ng Diyos. Oo, alam ko may kailangan ako, pero ito kasi sa kanya, immediate ang kanyang pangangailangan eh. Kaya ipinigay ko kung anong meron ako sa kanya. Dahil umaasa ako at naniniwala ako na ang Diyos ay hindi ako pababayaan. Kasi po, sabi niya ganun, during this time na nakita ko kasi pangangailangan ng aking kapwa, naisip ko na ako kasi yung sagot ng Diyos sa dasal niya. Kaya, ba't ko naman i-refuse ang Diyos sa pagkakataong ito na mahalin yung aking kapwa? At sabi niya ganun, at naniniwala naman kasi ako na whatever kindness you give, it always comes back full circle. Seminarista po ako nung araw. Of course, alam niyo na po yun. Okay. Pero ang kwento ko po ay hindi po tungkol sa akin. Ang kwento ko po ay tungkol sa aking kapatid. Siguro po iba po sa inyo narinig ang kwentong ito, pero para po dun sa mga hindi pa narinig, hayaan niyo pong ulitin ko po ang kwento ng Kuya Noel. Yan po kami ni Kuya Noel. Okay, nung bata kami. Pangalawang kapatid ko po siya kasi. Ang pangalan namin si Kuya Arnel. Ako po yung bunso. Ayan. Yan po itsura ko po dati. Noo pa lang talaga, obvious ako po talaga. Tatlo po kami magkakapatid. At dati po, pinalaki po kami ng mamang ko. Yung nakita niyo po sa kaliwa. Yan. Pinalaki po kami ng mamang ko dati dahil ulila po kami sa nanay. Okay. Ang tatay po namin ay ang anak ng aking mama. Yan. Yung babae po na nakita nyo, yung po si Cindy. Yan po yung aming pinsan, anak po ng aking tita na nag-OFW. Yan. So makita po niyo kung gaano po ako kapayat nung araw. Public school po ako nag-aaral dati. Pinapakain po ako ng Nutriban sa ng gatas, pero hindi po pala effective yun. Nagpataba po sa akin exercise sa crispy bun. Yan. So ito po kami, ito po yung kinalakihan kong pamilya. Yan. Lolo ko, na tinatawag kong dad, at si mamang, yung lola ko, na tinatawag ko ng mamang or moms. Kaming tatlo magkakapatid at si Phoebe. Okay. Ang kwento ko po ay tungkol sa akin kay Noel. Alam niyo po, si Kuya Noel po kasi, kung titingnan po ninyo, okay, ano po siya eh, ito yung pagkakasunod-sunod po namin. Ito po si Kuya Arnel, nasa kaliwa, si Kuya Noel, ako po yung nakaitim. Ako po ang bunso. Okay. Kuya Noel po ang pangalawa sa magkakapatid. Okay. Siguro po iba po sa inyo familiar dun sa tinatawag na middle child syndrome. Okay. Ano po yung middle child syndrome? Kadalasan po yung mga pangalawang anak, ang pakiramdam nila, hindi sila ganun kamahal. Kasi bakit? Pinaka-excited daw ang magulang sa pagdating ng kanilang unang anak. Kaya yung panganay talaga, ang pinagbuhusan talaga ng napakaraming pagmamahal. Kasi bakit? Excited eh. Anak coming from excitement. Diba? Samantalang ang bunso naman, dahil ito na yung pinakahuli, pinakabata, ito yung talagang pinaka-inaalagaan. Ang feeling nila talaga, ang kailangan ng protection, kailangan ng attention lagi ng bunso. Lalo na ang bunso, ang pinaka-cute. Ito po yun. Ang mga bunso po kasi bibo. Talagang ang bunso lagi ang inilalabas kapag may bisita. O ayan, ito yung bunso namin, marunong kumanta yan. Marunong mag-ano yan. Matalino yan. Yung po dati, lagi ko naririnig, ako yung lagi pinapakanta, pinag-entertain sa aming mga bisita. Samantalang minsan po kasi, ang middle child, ang feeling niya, hindi siya napapansin. Na para bang irrelevant siya. Ang feeling niya kasi, lalo na si panganay, nung issue niya kay panganay, kasi
Siya lagi yung tita eh. Ako, lahat ng gamit niya bago. Samantalang ako, ang gamit ko, kung ano lang pinaglumaan ng panganay. Minsan kasi yung pinaglumaan naman ni pangalawa ay hindi na umaabot sa bunso. Kaya kailangan na ibili ng bago ang bunso. Di ba po? Ang pakiramdam niya dati, parang hindi siya masyadong napapansin. Di ba? Ah, natatanda ko po dati, ba't ko nasabi na may middle child syndrome si Kuya Noel? Kasi natatandaan ko dati, nung araw, pinapalo kami ni mamang sabay-sabay. Magkaano talagang, hindi niya kami papaluin pa isa-isa. Hihintayin niya na may kasalanan na kaming tatlo. Saka siya maniningil. Saka magkakaroon ng paniningil. Okay. So ano pa nangyari? Okay, one time po, pinalo kaming lahat, di ba? Pinalo na kami. Tapos, umiiyak kami sa isang kanto. Maya-maya po, alam niyo, nagsalita si Kuya Noel. Sabi ni Kuya Noel, ganito. Ay, sorry, nawala. Wait lang po. Yan. So, ano po, habang umiiyak kami sa isang tabi, ang nangyari po, nagsalita si Kuya Noel. Sabi niya ganito, alam mo sa bahay na to, lagi na lang akong lugi. Sabi ko sa kanya, paano ka naman naling lugi? Lahat naman tayo pinalo. Sabi ko, hindi, lugi ako. Paano ka naging lugi? Sabi niya gano'n. Kasi tinan mo, ang unang-unang pinapalo sa atin, si Kuya Arnel, pag pinalo siya, warm up pa lang yun eh. Pagdating sa akin, ganadong-ganado na si mamang mamalo. Pagdating sa'yo, pagod na siya. Lugi ako. Sabi gano'n. Natatawa na lang ako kapag naalala ko lagi yung kwento ni Kuya Noel na yun. Pero alam niyo po, isang bagay na hindi ko talaga may wala po ako masasabi tungkol sa kabaitan ng Kuya Noel. Ano po yan? Kapagmahal. Talagang, ang feeling kasi niya, kung hindi siya ganun kamahal, siya ang magbibigay ng pagmamahal sa iba. Lalong-lalo na po doon sa amin, ng mga kapatid niya. Tatandaan ko po nung araw, dati, siya ay nagpaaral sa akin dati nung lumabas ako ng seminaryo for some time, yung during my regency. Nag-aral ako dati sa FEU ng education. Akala ni Kuya Noel, tuloy-tuloy na ako na mag-aaral sa labas. Hindi niya alam, regency lang yun. Binuhos talaga niya sa akin yung attention niya talaga. Binibigyan niya ako ng baon, kung ano yung pangangailangan ko sa college, ganyan. Totoo sa akin. One time po, umuwi ako ng bahay, coming from school. Nakita ko si Kuya Noel, malungkot. Kasi umuwi din siya ng mas maaga. Si Kuya Noel po kasi, hindi siya nakatapos ng pag-aaral, kaya ang naging trabaho po niya, messenger, authorized messenger po siya sa isang bangko. Nagsarado na po yung bangko ng PCI Bank. Dapat po ang gamit nila, motorsiklo. Pero during the time, in 1994, ang gamit-gamit lang po ng kuya ko ay bisikleta lang. So madalas po, pumapadyak siyang gano'n. Pawis na pawis lang. Umuwi siya isang araw, malungkot. Tinanong ko siya, sabi ko, Noel, ba't ka malungkot? Ano nangyari? Batang aga mo umuwi. Sabi ni Kuya Noel sa akin, bad trip ako, Joe, kasi may hinatid ako na sulat dun sa isang building. So, ang ginawa ko, kasi 28th floor yung pagdadalang ko ng sulat. So, sumakay ako ng elevator. Pawis na pawis kasi ako, Joe. Tapos, siksikan sa elevator. Kasi lunchtime nun eh. Lahat ng mga empleyado daw, pati raw yung mga executive kasabay niya dun sa elevator. Diring-diri raw sila dun sa kanya kasi pawis